Ang mga fire extinguisher na gamit nating panlaban sa apoy, pwede rin palang pagmula ng sunog. Kahapon, isang fire extinguisher ang sumabog sa isang refilling station dyan sa Quezon City. Kung paano maiwasan ang ganyang mga insidente, alamin sa report ni Von Aquino. Mismo ang BFP ang nagsabi hindi raw pangkaraniwang sumasabog ang isang carbon dioxide fire extinguisher maliban na lang kung may mali sa pagkakagawa nito. Kaya aalamin daw nila kung bakit sumabog ang fire extinguisher sa isang refilling station ng mga medical at industrial tanks sa Anona Street, Quezon City kahapon. Bagamat wala pang linaw, nilatag ng BFP ang maaaring gawin para maiwasan ang pagsabog ng isang fire extinguisher. Una, siguraduhin hindi nangangalawang at hindi overloaded ang tangke. Dapat din daw tiyaking maayos ang gauge ng fire extinguisher bago ito kargahan ng carbon dioxide o di kaya ay nitrogen. Mainam ding isailalim sa hydrotesting ang fire extinguisher kada 5 taon. Dapat din daw na iwasang mababad sa tubig ang tangke na maaaring maging sanhi ng pangangalawang nito. Dapat i-double check yung gauge bago magkarga. At the same time, i-check yung kapasidad ng tangke kung pwede pa ba siyang kargahan o hindi na. Or pa-hydrotesting natin. Itong banda, ito ang karamihan na makalawang. Tapos ito, kung matamaan ito ng tubig, kalawangin din ito. So, manipis na siya. So, karamihan dito ang explosion. Pagdating naman sa mga air freshener, tulad ng fire extinguishers, dapat daw itong ilagay sa well-ventilated na lugar. Ang fumes, pag dumami yan, so that is explosive gas. So yan ang cause ng explosion. So para hindi siya ma-accumulate yung mga gas, so i-open mo lang yung area. Kaya naman paalala ng BFP lalo na sa mga refilling stations, sundin ang mga tamang proseso at panuntunan sa kaligtasan upang maiwasan ang mga aksidente. Para sa unang balita, Von Aquino reporting.